Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magkomentuhan po tayo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo lahat, mga tambay. Ito po, komentuhan na po natin yung kaganapan po sa kaarawan po ng ating dating Pangulong Duterte, mga tambay. Kaganapan po sa Davao. At lalong-lalo na po yung ginawa po ni General Torre, mga tambay. Nagpunta po siya sa Davao at napakaraming puwersa ng kapulisan ang kasama niya po. At talagang hindi po pumayag ang ating kababayan na taga-Davaoeño na makapasok po dito po sa ginagana pong pakikiisa, pakikidalamhati sa nangyari po dinanas ni dating Pangulong Duterte sa kamay po ng binagoong Pilipinas. Talagang dito po sa kanyang kaarawan ay hindi po nila pinag-ubra na makapasok po ang puwersa ng isang naghudas po sa ating bayan, mga katambay. At syempre po, komentuhan din po natin, sama po natin ang napakaraming tao po sa Davao at ang pagbati at pagkanta po nila. Kasama po sila Senator Bato de la Rosa, Philip Salvador, at halos sa buong mundo po, mga tambay, halos sa buong mundo, buong Pilipinas ay talaga pong nakiisa sa kaarawan po ng ating dating Pangulong Duterte. Tingnan po muna natin ito, mga tambay. Unahin po natin si General Torre sa Davao. Pinapabuksan, mga kababayan, ang utos ng pulis, buksan yung kabilang side. Pero yung mga KOGC, hindi po, mga kababayan, hindi na galit, hindi po pumayag na. Tingnan natin kung ano yung mga susunod na eksena. Tatabi natin ang ating truck. Pagkatapos ay paligiran nyo ng TDM. Buksan natin ang isang side. Let's open one side. Yan po, mga tambay. Grabe po ang kaganapan doon, mga tambay. Talagang hindi po nila pinapasok ang grupo po ni General Torre. At talagang napakasama po ng mga narinig po natin. Mga sinasabi, mga tambay. Hindi po siya kailangan doon. Hindi po kailangan ng traidor, hudas, at meron pa mga PI. Napakarami pa pong PI ang ipinalasa po at ipinarinig sa general, mga tambay. Na nakita po natin kung paano po siya nagtaksil, naghudas sa bayan, mga katambay. Grabe po. At ito naman po ang kaganapan po, libo-libo pong Davaoeño na nakiisa po sa kaarawan ng ating dating Pangulong Duterte. Panoorin po natin at komentuhan din po natin. Bawat laban, ikaw ang Yan po, mga tambay. I-play ko lang po. Tinig mo'y sigaw ng masa. Ngayong ikaw ay hinahatulan ng dayuhang walang alam. Sino pa ang nagmalasakit? Siya ngayon'y pinapahirap. Pilipinas ay
para sa Pilipino. Ngunit ngayon'y dinadala sa dayuhan. Parang wala nang saysay ang paglaban. Sino pa ang nagmalasakit? Yan po mga tambay, napakarami po, milyon po ang lumabas po at pinakita ang suporta kay dating Pangulong Duterte ng ating mga kababayan sa Davao po mga tambay. At ito naman po sa Bisaya po mga tambay, mga kababayan po natin sa Bisaya. Ito naman po ang balita, pakinggan po natin. Nagtipon ang libo-libong Cebuano para salubungin ang kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy nilang hiling na makauwi na sa bansa ang dating Pangulo. Magbabalita si John Aroa. Nagsagawa ng noise barrage ang libo-libong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Cebu sa bisperas ng kaarawan niya nitong Huwebes ng gabi. May bit-bit pa silang watawat ng Pilipinas at nagsuot ng damit na may mukha ni Digong. Hiling nila sa kaarawan nito ang maayos na kalusugan at mahaba pang buhay para sa kanya. At sana raw makabalik na siya sa bansa ngayon nakakulong pa ang dating Pangulo sa International Criminal Court sa The Hague. Sana makauwi siya Sana ng makauwi na ligtas. si Tatay Digong na ligtas. Tapos sana magaling yung pangangatawan niya. Hirit naman ng iba, bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Grabe kayo ka lisod karon nagantos ang pobre ni samot og kapobre ang dato ni samot og kadato. Mr. President, may manaog dalaga sa imong katungdanan kung wala kay mahimo nga kayuhan sa mga Pilipino. Nagkaroon din mga performance sa boardwalk ng Danau. Yan po mga tambay, ang ating mga kababayan sa Bisaya. At ito naman po, inawitan po ng ating mga kababayan sa Davao po. Inawitan po ang dating Pangulong Duterte nila Senator Bato. Pakinggan po natin mga tambay at panuorin. Sandali. Yan po mga tambay, ang awitin po para po sa ating dating Pangulong Duterte na sinamahan po nila Senator Bato at ni Philip Salvador, mga katambay. Ang mga panbato po natin ng senatorial slate po natin, ang PDP laban. Yan po mga tambay, ang kaganapan po. Grabe po, no? Si General Torre talagang pati po ang Davao gusto niya pong kontrolin ang sama ng loob sa gobyerno, hinanakit. Ay gusto niya pong kontrolin ang Davao. Ganon po katindi si General Torre, mga tambay. Yung kalayaan po ng Pilipino magpahayag, freedom of expression, freedom of speech, ay gusto po yatang kontrolin pa. Napakalayo po ng Malacanang sa Davao City. Pero meron po isang general na grabe po kung umepal. Grabe po, mga tambay. Mismong kaarawanan ng Pangulong Duterte sa Davao mismo, ay talagang gusto niya pa yatang kontrolin at talagang gusto pa yatang pigilin ng tao, mga kababayan. Pero hindi po siya umubra. Hindi po pinag-ubra ng ating mga kababayan sa Davao ang tapang at angas ng isang trader daw, isang taksil sa bayan, naglilingkod sa Banyaga, mga kababayan. Isang trader daw po ito. At syempre, napakalaki pong problema nitong taong ito. Lalo po pag nawala na sa posisyon ang kanya pong sinusunod na
yung utos na yun lang ang sinusunod niya, hindi po ang ating soberenya, hindi po ating judicial, taong politiko yata ang sinusunod niya, mga tambay. Kaya malaking pong problema abutin ito. Lalo po pag nawala na sa kapangyarihan sila. Ibang klase po ang haharapin po nitong problema sa kanyang buhay, mga tambay. Habang buhay niya pong dadali ng problema. Na ginawa niya po, unang-una, pagtataksil sa ating soberenya, pagtataksil sa bayan bilang alagad ng batas, sa paghuhuda sa ating judicial, talaga pong karga-karga po ng isang General Torian. Marami po sila. Marami pong sangkot yan, mga tambay. Napakarami po. Isa lang po ito sa sinasabi po ng mga Pilipino, isa lang po ito sa tuta. Yung tinatawag pong tuta. Ayon po sa ating mga kababayan. Nakita po natin, yung ginawa po dahil po sa sobrang kagahaman sa kapangyarihan, sa pera at may bonus pa raw droga ayon sa Vice President. Ito po ang nangyayari sa ating bansa. Nagkaroon po ng buklod-buklod, nagkabuklod-buklod dahil po sa sobra pong kaganidan, sobra po ang kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Naging ganid, sakim sa kapangyarihan. Kaya po, ganito po ang nangyari sa ating bayan. Sa bagay, kung ibabalik tanong natin, ito po kasi ginawa nilang isang pantakip lang naman. Ginawa po nila si dating Pangulong Duterte ang mabisa po na mapagtakpan ng kanila pong issue, lalo sa kaperahan, issue ng korupsyon, issue ng pamumulitika. Di po ba? Yan po, naging si Pangulong Duterte po ang ginawa po nila na talagang panglihis, pantakip sa mga issue nila ng 3 taon, korupsyon daw at istapa. Ayon mismo yan sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte. Kaya po, bantad na po sila, mga kabayan. Bantad na po. Taong bayan na mismo. Wala pong ayuda yan. Wala pong daladalang ayuda yan. Yung nagaganap po. Sa Maynila po, sa NCR, nakita po natin sa Mindiola, daan-daan libong tao po ang talagang nagpunta po riyan. Hinaharang din po ng isang damukal na kapulisan. Ganon din po sa Cebu. Nung Dispiras, saka ngayon, dire-diretso po ang kanilang pagtitipon. Ngayon din po sa Mindanao. Grabe po. Naglabasan po ang mga Pilipino, lalong-lalo rin po ang ating mga kababayan OFW. Sa Dahid, sa Netherlands, di ba? Diyan sa ICC, nakita nyo po, napakarami, libo-libo rin pong Pilipino ang nakiisa, nakikidalamhati sa dinanas po ng dating Pangulong Duterte at kauna-unahan pong presidente na pinamigay, itinapon po parang hayop ng gobyerno ng binagoong Pilipinas. Ang isa pong pinakamagaling na presidente nagdaan sa ating bansa. Kasi hindi niya po kayang pantayan at hindi niya kayang talunin ang achievement na nagawa ng dating Pangulong Duterte dahil wala po siyang maipagmamalaki ng 3 taon ang Pangulong Marcos. Kaya po sa sobra pong kasakiman yata at sobrang ganid sa kapangyarihan, ni hindi mo malang kinasuhan sa Pilipinas at bigla mo na lang itinapon sa Dahig at kidnapping pa ang ginawa, mga kabayan. Kaya po dito po sa nakita po natin, yung galit po ng mga Pilipino, kasama po ang mga OFW nating kababayan na isi-zero remittance pa yan. Dahil po sa ginawa po nila, 3 taon, ganito lang po ang ginawa nila, korupsyon, pamumulitika, at pagtataksil sa bayan, paghuhudas po sa ating soberenya. Di po ba? At ang ginawa po nilang pagtataksil din po at paghuhudas sa dating Pangulong Duterte na hindi man lang nasunod ang hustisya niya, walang due process na natanggap. Kaya mga Pilipino ngayon, naglalabasan po at pinakikita po talaga ang puwersa po ng majority ng Pilipino na hindi nagugustuhan ang ginagawa ng gobyerno. Kahit po kayo'y manakot ng manakot, kahit po daanin nyo kami sa isang damukal na pulis, isang damukal na sundalo, hindi po kayang tinagin ang damdamin, nararamdaman ng mga Pilipino. Hindi na po kayang takutin ng mga Pilipino ngayon. Wala na po tayo sa henerasyon ng mga diktador. Hindi na po tayo nasasakop at hindi na papayag ang mga Pilipino na magpadikta sa mga diktador. Gamitin ang batas militar. Hindi na po papayag ang mga Pilipino. Technology na po tayo ngayon.
Napakadali na po nilang mabunyag ang kanilang mga plano, mga tambay. Katulad nito, yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, hindi po ito makakalimutan ng taong bayan. Yung ginawa po nilang pagtitrador sa ating bansa, sa ating soberenya nga, at pagtataksil po sa ating judicial, lalo-lalo po sa ginawa nilang kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Kaya po, lalo pong ikinamumuhi ng mga Pilipino. Namumuhi na nga mga Pilipino sa ginawang trabaho ng isang Pangulong Marcos ng 3 taon. Dinagdagan niya pa na pagtataksil sa ating bayan, paghuhuda sa ating judicial, paghuhuda sa dating Pangulong Duterte, lalo nang sobra-sobra ng kamuhian ng mga Pilipino. Majority ng Pilipino kinamumuhian na ang Pangulong Marcos, mga kabayan. Kinamumuhian na siya ng mga Pilipino, majority. Dahil nakita po natin, buong mundo na may Pilipino ay talagang ipinamalas po ang kadismayahan na ginawa po ng Pangulong Marcos. Dahil nga po, wala siyang utang na loob sa mga Pilipino na nagluklok sa kanya. Wala siyang utang na loob sa mga Duterte na tinulungan siya, pati ang kanyang ama ay mailibing. Di ba? Wala. Yung mga tao, majority ng tao, hindi niya pinakikinggan. Ang pinakikinggan niya, yung kapakinabangan nila dahil nakabalik sila sa pwesto. Yun ang pinakikinggan niya. Yung kapakinabangan lang nila, hindi ang daing ng taong bayan. Di ba? Dahil ginawa mong banban, ginawa mong napakahina ng ating judicial. Sa pamamahala mo lang nangyari yan. Hindi nangyari yan sa pamamahala ng dating Pangulong Duterte na ganyang kahinang klase ang ating judicial. Pagdating sa pamamahala mo, wala nang silbi ang judicial sa ating bansa pagdating sa issue ng mga Duterte na kailangan mo itapon dahil kailangan mong pagtakpan lahat ang issue, pati ang issue ng First Lady ay kasama na po sa pagtatakip sa ginawa po nila dito po sa dating Pangulong Duterte. Lahat po ay kailangan nila pagtakpan ang issue sa droga, issue ng First Lady sa Amerika, issue ng korupsyon, issue ng pamumulitika. Ganyan po, napakarami po nilang issue. Kaya kailangan po natin, kung matutuloy pong halalan, i-zero po natin lahat yan. Ilagay po natin sa inidoro yan, i-plus po natin para po lahat po ng kailangan imbestigahan ay maimbestigahan na po sa Senado pag po nakapasok na ang mga line-up po ng PDP. Kailangan po yan dahil wala po tayong nakita investigasyon na ginawa ng institusyon ng dalawang sangay ng institusyon na ito, Senado at Kongreso, ng 19 Congress. Wala. Takipan po sila. Mukhang magkakasama po sila, mga kababayan, lalo-lalo sa mga anomalya yata. Kaya mga kababayan, ayan po, nakita po natin ang puwersa na talagang nagmamahal sa mga Duterte at nagmamahal po sa ating bansa. Dahil nakikita po natin ang ating bansa ay papunta na po sa basurahan. Kaya hindi po pumapayag ang majority ng Pilipino na tuluyan pong mapunta sa basurahan at sa kumunoy ang ating bansa. Kaya po hanggat maaari, baguhin po natin ito, mga tambay. Kailangan po natin pagtulong-tulungan na mabago po ang ginagawa po nilang pagpapatakbo sa ating gobyerno. At mabago rin po ang estilo ng kanilang ginagawa pagdating po sa korupsyon. Kailangan po mabago yan at matuldukan po. Kailangan po natin straight po, mga kabayan. Isa na po ito. Isang pahiwatig po ito. Itong kaarawan ni dating Pangulong Duterte, Pilipino na mismo ang nagsasabi, hindi po sila kailangan. At marami pang nagre-request ng mga kababayan natin na step down. Mag-step down ka na. Hindi ka na nagugustuhan ng majority ng Pilipino, lalo ang iyong paglilingkod. Kaya lang, hindi naman mag-step down yan, mga kababayan. Dahil nga, nakabalik eh. Di ba? Nakabalik. Gagawa ng paraan yan na hindi na mawala sa kanila. Yan ang sabi ng Vice President eh. Kaya nga, gamit na gamit daw ang pera natin. Pera ng taxpayer ang ginagamit sa pamumulitika. Di ba? Alam ng Pilipino yan. Dahil nga yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, di ba? Pilipinas pa ang gumastos, taxpayer pa ang gumastos para dali ng dating Pangulong Duterte sa dahig. Di ba? Taxpayer. Nagbayad
nagbayad ng eroplano, nagbayad ng travel, lahat ng gastos, Pilipino pa. Yung nagtaksil na Pangulo sa ating bansa, sa ating soberenya, sa ating judicial, Pilipino pa ang nagsakripisyo mga tambay sa paghuhudas po yata nila. Grabe, no? Yung kasakiman mo sa kapangyarihan, sa pera, may bonus pa raw droga. Pera ng Pilipino, ang gamit na gamit. Para lang sa kapakanan nila. Unbelievable. Pero gising na ang taong bayan Gising na po tayo. Di po ba? Kaya po, maraming salamat po sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, na pinakita po ang pagkadismaya at pagmamahal sa dating Pangulong Duterte. Nahandyan po yung pagmamahal sa tunay na naging leader, tunay na leader sa ating bansa. Tunay na nakita po natin ang kanyang pagiging leader ng 6 na taon. Ikumpara mo ngayon ang nakita natin, korupsyon at pamumulitika at may bonus pa raw droga. Yan po ang nakita natin sa kanilang panunungkulan, mga kababayan. Kaya po maraming salamat po sa ating mga kababayan sa buong mundo, mga OFW. Maraming salamat po dahil po talaga pong ang kailangan po, ang masunod po ay ang boses ng taong bayan. Hindi po ang boses ng mga politiko. Kailangan po ang masunod, ang boses po at hinaing ng mga Pilipino dahil ang mga Pilipino po ang boss ng mga politiko. Hindi, hindi po boss natin sila. Kaya po dapat po natin baguhin mga kababayan. Tama po na magkaroon tayo ng boses. Kasi ang talagang kailangan mangyari sa isang bansa, ang mga politiko ay ang boss nila ay ang taong bayan. Hindi po katulad ngayon ang ginagawa po ngayon sa binagoong Pilipinas. Ang mga politiko po, ang gusto nila ay sila'y boss. Tayo'y mga alipin lang at slave. Talagang pinasusunod ka sa gusto nila. Hindi po dapat ganun. Demokrasya po tayo. Trabahante lang po natin sila mga kababayan. Kaya yan po ang dapat masunod. Yan po ang kailangan natin baguhin dito po sa ginagawa po ng 19th Congress at ng binagoong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At ipagpatuloy po natin ang boses po natin ang dapat masunod. Hindi po ang boses nila mga kababayan. Ipagpatuloy po natin ito hanggang makamtam po natin ang tagumpay, lalong-lalo po sa halalan. Kailangan po natin na talagang hindi na po makabalik ang mga sinasabi po na talagang hindi naman nakatulong sa ating bayan. Thank you po sa inyo. At happy birthday po, Pangulong Duterte, PRRD. At maraming salamat po sa pamilya Duterte na talagang sana po isama po natin sa panalangin ang pamilya Duterte na hindi po magawa ng masama dahil nakikita naman po natin kung paano po ginagawa ng gobyerno ngayon panggigipit. Mismo ginagawa pa rin. Talagang buti na lang yung ginagawa ni General Torres sa Davao, kala mo batas militar, Davao na mismo, kilayo-layo sa Malacanang. Talagang gusto niya pa rin na kontrolin. Talagang ibang klaseng humawak ng kapangyarihan pala ito. Itong general na ito, mga kababayan, ang dala-dala ay pangsuyod. Talagang kala mo lalaban sa gyera. Ibang klase ka, Kaya lang, taong bayan ang mga kalaban mo, General Torres, taong bayan. Hindi po pwede ang angas mo sa taong bayan, lalo-lalo sa mga taga Davao. Talagang pagsisisipain ka niyan. Talagang, lalo na kung wala kang enforcement, subukan mo maglakad, General Torres, sa Davao. Subukan mo maglakad mag-isa. Tingnan lang natin kung ano gagawin sa'yo ng mga taga Davao. Subukan mo lang maglakad dyan na isang Pilipino, isang normal na Pilipino, maglakad ka riyan nang wala kang bodyguard, wala kang isang damukan na bata-batalyon na pulis. Baka marami kang maging kaibigan dyan sa Davao. Napakaraming babati sa riyan, General Torres. Subukan mo lang maglakad dyan na walang bodyguard. Napakaraming babati sa riyan. Iisa-isahin ka niyan, babatiin ka ng mga taga Davao. Kakamustahin ka nila ng personal, mga kababayan. Di po ba? Bago po tayo magtapos, shoutout po sa mga kababayan natin, lalo-lalo po sa mga nagbibigay po ng mga biyaya po sa inyong katambay. Thank you po kina Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero na Anchorage, Alaska,
Anchorage, Alaska. Bon Rosales ng France. John Sarip ng Amsterdam, Holland. Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. Grace Obet, California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta ng Korea. Lopez Ivina ng Saitama, Japan. Librado Reyes ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia. Roberto Papa, United Kingdom. 29, Narciso Esteban. Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, at Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshrin ng Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco, 8467, Ani PH Vlog ng official 1770, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa, Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque 2648 na Ontario, Canada, at Feliciana Vergara 9549 ng Los Angeles, California, USA. Maraming salamat po sa inyo. Ingatan nawa po mga kababayan. Thank you po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Maraming salamat po. Ingat po kayo mga kababayan. At ganoon din po sa ating mga kababayan sa buong mundo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingatan nawa po. Mga OFW nating kababayan, mabuhay po kayo. Mga bagong bayani po. Thank you po. Mabuhay po kayo. At ingatan nawa. At thank you rin po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, lagi po natin isama sa panalangin at dasal na ingatan at maingatan po at mabigyan po ng mahaba pong buhay at kaligtasan at makauwi po ng ating bansa ng ligtas ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.